Alright mga kaibigan, this is Channel Red. Nandito po tayo ngayon sa May Balot Tondo. At gagawin na naman natin yung interview with the fan. Ayan. So ngayon kasi habang papunta po ako doon sa event ni Congressman Ernest Dionisio, so magtatanong tayo dito sa mga tao dito para. So sa ngayon kasi gusto kong malaman kung ano yung magiging reaction o opinion ng bawat tao, especially po dito sa May Balot. Ayan, so alamin natin kung ano po yung kanilang gusto kung gusto ba lang bumalik si Yorme Isko dito po sa may lungsod na Manila as mayor. So tanong tayo. Sinasabi ko lagi, di ba? Respetuhin natin ang desisyon nila, respetuhin natin ang sagot nila. Importante na nalaman natin yung kanilang opinion. So alright, let's go. Ayan, anyway, magandang hapon po sa inyong lahat. Kasama ko po si Nanay rito. Galing po sa bigayan ng programa ng gamot ni Congressman Ernest Dionisio. Pero pag-uusapan namin ngayon iba to, maritisan to, diretsahan to. Nanay, may tanong ako sa iyo. Baka sakaling babalik ba si Yorme sa lungsod ng Manila bilang isang mayor? Ano ho ba yung magiging punto mo doon? Oo, payag na payag kasi ang laki-laki ng pinagbago talaga ng Maynila. Lahat ng lugar ngayon nung mawala siya, bumalik na ulit sa gulo. Paano ho na nasabing malaking pinagbago? Ano pong pinagbago? Kasi nung siya ang mayor, malinis ang Divisoria. May mga tamang mga tawag doon, mga sunurin na sino. Ngayon wala na, labo-labo na ulit. Labo-labo na naman. Magulo na naman. So ano ba tawag ito? Pala blurred na lang tawag dito. Blurred. Labo-labo eh. Oo lang. Assorted. Oo. So Nay, sa mga senior na, especially sa inyo na, ano po yung malaking naitulong at ano po yung naalala nyo kay Yorme? Ay nako, ang senior alagang-alaga. Sa mga sa gata, sa gamot lahat, talagang number one priority ang senior. Yun ang kinabibili ko sa kanya. Malaking bagay siya sa mga senior. So that time na hindi naghihirap pa yung mga senior? Ay, hindi feeling rich ba yung mga senior? Mas asikaso, mas naibibigay kaagad ang dapat matanggap, mabilis. Oo. So Nay, ano pong mensahe nyo kay Yorme? Sana, Mayor, ba't ka naman kasi nagpresidente? Senador na lang, siguradong number 1. Para sa akin, number 1 ka talaga. Sayang hindi ka pa nagsenador na lang. So pero like, ano po inyo, meron po ba tayong gustong hilingin? Yung sana maipagpatuloy para mabalik ulit yung pag-improve ng Maynila. Kasi napakalaking bagay na pinagbago ng Maynila. Hanggang doon sa Meluneta doon, ang ganda noon, ngayon parang nawala na yun. Nawala na? Oo. So yun ang nakikita mo experience. Oo, napakalaking. Anyway, Nanay, ano pangalan po natin? Consolacion Toralba. Ayun ang barangay? Ang barangay 145. Oo, 145. Isko pa rin ako. Yorme Isko pa rin ako. Yes. Nice to meet you. Nice to meet you. Ingat ka. God bless you. Mahal na mahal kayo ni Yorme, sabi niya. Ay, siya yung mga senior, mahal na mahal na tayo. Oh, sa katiga-tundoy, alam niyang kailangan ng tundo, alam niyang mga kilos ng tundo. Yun. Panahon niya, maganda naman ang kalakaran, ang pag-aano niya, mahal niya sa Maynila. Sabi ko, kung makakabalik siya dahil marami sa kanya ano bang isa sa mga bagay na naalala mo, hindi mo nakakalimutan kay Isko? Kasi yung panahon namin na lalo yung pandemic, marami siyang binigay ng food pack. Tapos yung nanay ko na senior nabibigyan niya ng So malaking bagay ko ba pare? Oo, malaking kawalan siya sa Manila. Kaya sana kung sakasakali makarin sa kanya, kung pwede siya bumalik siya para lahat ng Manileño muling magkaroon ng kulay ang Maynila. Ayun. So ibig sabihin wala ng kulay na ngayon? Parang hindi, parang may kulay kaya lang medyo parang blurred. Kaya medyo labo-labo. Parang medyo plastic labo. Bumaba yung ng Maynila Pati nga yung mga taga Sitolo. So paano mo nasasabi mo sir na bumaba ang antas ng Manila? Kasi yung lahat ng mga dating programa ni Yorme, parang hindi na nasunod. Hindi natuloy na administrasyon kaya medyo ang Manileño nahanap nila yun wala doon sa ngayong namamahala. Salamat para. Aling matatakbo si Yorme. Walang problema. Puta, number 1 yan. Mabait yan. Ano bang isa sa mga bagay na alala mo kay Yorme? Anak ng tupa, ang daming maraming tulong na ibigay yan. Yung pandemic lang Nung pandemic pa tayo, naramdaman nyo ba nahirap ang Maynila? Oo, medyo nahirapan talaga. Siyempre, kahit sino naman, di ba? Tama. Ako, aminin ko, ako may pera din ako ng pandemic. Ngayon, simut-simut na. Wala na. Pero nung ginagawa ni Yorme tayo, ng bagay na yun, mga maliliit na bagay, nakatulong ba sa inyo naman? Oo, nakakatulong.
malaking tulong yung mga binibigay niyang food pack. Malaking bagay, malaking tulong sa bawat pamilya yan. Yorme, pag tumakbo ka, number 1 ka sa amin. Ba, very good. Very good. Talaga kailangan siyang bumalik. Bakit very good na Eh, talagang namarami siya tinutulungan eh. Talaga. Ano bang isang mga bagay na naaalala nyo sa mga ginagawa ni Yorme? Talaga matulungin yan. Mulat sa pool. Ano na ako, first timer pa lang niya. Leader na niya ako nung Talagang kabataan. sumuporta ka sa kanya. Oo. Maski yan Bakit nga ba na gusto mo siyang bumalik na Sabi, patuloy ang kanyang mga ano. Mga iniwan. Oo. Dapat bumalik na talaga siya. Na-miss mo ba? Na-miss? Siyempre, Ayun gusto sabihin mga diretso kay Yorme. talagang gusto kong bumalik ka. Yorme, kilala mo ako, sigurado. Pangalan ni nanay? Leonora Bernabe. Wow. Yorme, pag tumakbo ka, number 1 ka sa amin. Oo, yan ang gustong-gusto namin. Bakit naman ho? Eh, siyempre mabait siya. Lahat sa kanya na. Ano po yung mga bagay na hindi nyo malilimutan kay Yorme? Yung ano, nagbibigay siya ng maraming ayuda. Oh, talagang malaking bagay po sa inyo, Nay. Saka nakikita na, naku, malinis ang Maynila. Gusto- Malinis ang Maynila. Sa tagal nyo na ba na nandito sa lungsod ng Manila, Nay? First time nyo bang nakita na luminis ang Manila? Nang siya nakaupo? Kay Yorme lang. Siya lang ang naglinis talaga sa Manila. Natuwa kayo na nangyari yun, Nay? Sana nga gusto nga makabalik siya. Ay baka, Tatakbo ba siya? hindi ko pa alam, Nay.